So, hey, what's up, Master ko? Welcome dito sa Keep It Legit podcast and salamat. Nabigyan mo ako ng time kasi alam mo namang matagal ko na pinaplano to. Ang dami ng times na na-cancel 'to, pero Ah, siyempre para sa'yo. yun, thank you. Follower mo rin ako, eh. Actually, di ba dalawang beses tayo nakapag-podcast and last year yun no? Tatlo tayo nila Oo, tatlo Coach tayo. Joke. Ulitin natin ulit yun kasi tatlo naman yung mic dito. Tsaka, if ever, bibilang ko isa para apat naman dahil meron tayo isang gustong pag-usapan regarding dun sa isang research paper na na-publish natin. So, by the way, Master, na-invite kita dito. Actually, ang context, so bakit Master yung tawag ko sa'yo? Dahil ayaw niyang tawagin ko siya dun sa parang, ano ba, title na meron siya. Hindi, master din naman tawag sa'yo, eh. Master tawagan, no? Oo. Kasi, for context, again, gaya na sinabi ko sa introduction, si Master J ay actually a PhD holder and gusto ko siya tawagin doctor. Sabi, hindi, na-realize niya pala na mas cool pala yung master kaysa doctor. Oo. Masyadong formal yung doctor. Formal masyado, tsaka marami na, eh. Oo, marami na masyado. Sige. Master, yun lang. Para makilala ka pa ng mga listeners natin, lalo ng mga ka-legit. So, again, baka pwedeng may idagdag ka pa regarding sa introduction na binigay ko sa'yo. What do you do for work? Ano yung mga pinagkakabalahan mo ngayon? Actually, isa lang ako simpleng PE teacher na fitness enthusiast na kunwari maraming alam pero gusto kong mag-share ng maraming bagay. Okay. And then gusto ko lang may pakalap sa maraming tao na gaano kahalaga yung fitness. Especially sa akin as an educator na dapat bata pa lang is na-instill na dun sa estudyante kung paano mamuhay ng matagal at quality life. Kasi as a teacher, gusto natin magkaroon ng magandang buhay yung mga bata, but how do we value life if we are not strong enough to do the things that we enjoy to do, lalo-lalo na if we have all the things na nakuha na natin because nag-aral tayo na maayos, di ba? So, yun yung gusto ko sana talaga. At yun yung advocacy ko. We share the same advocacy dahil, of course, di ba, pares tayong PE teacher. Tapos, Master, di ba, aside from being teacher as part of your professional background, di ba naging fitness trainer ka? Can you tell me more about it? Naging fitness trainer ako sa Qatar. Naging sports coach ako doon wherein we train policemen, and iba yung approach sa Middle East tsaka sa Pilipinas, di ba? So, malaking experience sa akin yun, malaki ng tulong nun when it comes to my career. Marami akong natutunan in span of 13 months. At talagang napahalagahan ko doon kung paano mamuhay ng mag-isa, kung paano maging OFW, and paano pahalagahan yung health mo na pag nag-iisa ka lang. Kasi hindi ka pwede magkasakit abroad, eh. Yeah. Sarili mo lang yung sandigan mo doon, eh. Kahit may trabaho ka, pero pag uwi mo ng bahay, wala kang makasama. You will value more health if you're alone and alam mo na walang tutulong sa'yo. Yun din yung mahirap na kapag fitness trainer ka tapos mag-isa ka lang dun sa abroad. Nakakapagod na trabaho yan eh. So, if ever magkasakit ka naman, mahirap yung wala nag-aasikaso sa'yo. Talagang ikaw lang talaga. Ang maganda naman doon, makakapag-prepare ka ng sarili mong meal. Na wala nagreklamo. Kasi sa'yo lang, eh. Diba? Tsaka di mo i-share. Oo, hindi Wala mo share. Wala manghihilam. Mag-isa ka lang, eh. Kasi ikaw nag-prepare ng meals mo. Oo. So, aside from being a fitness trainer, Master, ano pa yung mga ibang, well, sabi mo, enthusiast ka sa fitness. Aside from fitness, ano pa yung mga ibang hilig mo or hobbies? Meron akong maliit na business. Meron akong water station, meron akong tricycle, meron akong mga inaalagang hayop, meron akong 2 anak, meron akong partner, and marami akong kaibigan. Yeah. Yun ang maganda. Yeah, yun yung maganda. Okay. Alam ko marami nagmamahalin sa akin. Marami rin akong kaaway. Yan. Yun din tinatanong sa akin, parang, ano mas marami sa'yo? Kaibigan o kaaway? Sabi ko, kaibigan, oo. Kalaban sa kaaway na keyboard warrior, meron. Sa dami nating sinishare na content, talagang hindi natin may iwasan na may mga taong hindi mag-agree sa mga sinasabi natin. So, akin din naman as a teacher, lalo na during evaluation, may mga estudyante na nakaka-appreciate sa ginagawa ko at mas maraming hindi. Yeah. Okay? So, kaya sinasabi ko na lang usually, yung mga nagpo-post sa akin dyan sa mga gantong social media platform is siguro sila yung mga ayaw talaga mag-exercise. Yeah. Pero mas marami din pa rin na estudyante mas gustong maging better version of themselves. Kaya at least kahit pa paano, na-appreciate nila yung mga exercises na pinapagawa ko. Kasi parang ang brand sa akin is military na workout lagi, eh, di ba? Well, sinasabi ko,
siguro talagang ayaw lang nila mag-exercise. Ayaw nila na nahihirapan sila. Yeah. Which hindi naman talaga natin please lahat, no? Especially pag nasa klase ka na, you have 45 students na hindi mo naman naasahan na lahat yon gusto yung ginagawa nila. Una talaga natin makikita is yung ayaw nila mag-exercise. Pero if we delve into more with their reasons, may himay natin na there's more than ayaw lang talaga ng exercise. Madali lang sabihin, di ba? Doon papasok si behavioral change, Yeah. di ba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, magbago ka. Tapos, okay, sige, magbabago na ako kagad, di ba? Kailangan mo intindihan kung nasan level of change sila eh. Kasi ang pagbabago, kanya-kanyang level yan, may stages of change. Yeah. Hindi mo pwedeng impose na bukas magbabago ko. Yeah, Hindi ganon. tama. Di ba? Hindi overnight ang change. Hindi overnight ang change. At hindi overnight na hindi siya decision na bukas magbabago na ako. Tapos nagsisimula ka, tapos bigla na naman mawawala. Kaya hindi nagiging consistent yung pagbabago ng isang tao. Okay. Dahil masyadong abrupt. Oh, intro pa lang. Oo. Ano na, no? Insightful na, no? The reason why siya ang na-invite ko today is Master J is also a behavioral change specialist na accredited ng National Academy of Sports Medicine. And kapag talagang you're into fitness, hindi enough yung may workout program ka lang at may nutrition program ka. Oo. Hindi lang yun yung pinaprepare natin. So, Master, this leads me to my question. Ikaw muna siguro personal, nag-fail ka na ba sa fitness? Mula nung na-incline ako into fitness, hindi ko na siya binitawan. Kasi there's a lot of benefits na na-realize ko na magigain ko eh. Tapos, parang mas ayoko nang walang ginagawa compared sa mas yung natapos ka mag-workout tapos feeling accomplished ka. Once na ang fitness na ano mo siya sa lifestyle mo, parang at the end of the day, pag wala kang ginawa, mas lalong ang hirap matulog, lalong hindi ako mapakali. Kaya mas gusto ko pag higa ako, yung tipong, at paano, wala akong nagawa mentally, at least nakapag-workout ako. Kasi ang prinsipyo ko lang naman, pag hindi gumana yung utak mo, pagganahin mo yung katawan mo. Para at least, kahit paano, productive ka. Yeah. Di ba? Kaya siguro kung ano pinupupukpuk mo Oo, sa bahay. kaya pag ayaw tumakbo ng Kung ano utak ko, ano ginagawa mo sa bahay mo. nagko-construction worker ako, kung ano-ano yung mga kinakalikot ko. Kaya yung karamihan ng social media post ko, mas mabilis, mas nakakagawa ko ng research, pero mas marami yung post ng construction. Oo, yun yung nakikita ko sa mga stories mo na may ginagawa na, may kinukutkot na naman to sa bahay niya. Part siya nung non-exercise activity thermogenesis, medyo pampapawis gaya nung na-experience sa mga sinasabi ng construction worker na bakit batak sila. Hindi dahil mabigat lang yung binubuhat nila, kundi dahil yun yung kabuhayan nila, yung gumalaw ng gumalaw. Imagine 6 to 8 hours per day. Mga physically demanding activities yung gagawin mo. Talaga lean ka talaga. Doon ko talaga sila na-appreciate. Tapos yung pagkain pa nila, kanin ulam lang. Oo, di ba? Diba? Merienda. Tapos magbe-break time, yosi. Oo, yun lang. Yun lang. Tapos sa gabi, inom na. Oo, yun, mahirap yun. Tapos, yung hindi naman malaki binabayad sa kanila, di ba? Anyway, so yung isa sa follow-up question ko, Master, is yung na-experience mo rin ba, di ba, yung nagtanong ko sa'yo, nag-feel ka na ba sa fitness before? Pero nagkaroon ka ba ng phase na, yung feeling mo na, hindi ko ma-achieve yung goal ko, tapos parang yo-yo fitness na tinatawag, na hindi ka makaalis dun sa phase na yun? You don't wake up every day naman na yung level of motivation no ganun kataas eh. Dumadaan din tayo in a bad shape at minsan mas madalas talaga na wala ka sa mood. So you need to consider yung different factors. Bakit hindi ka nag-exercise? Bakit nawawala ka sa rhythm? 'Di ba? Kasi hindi lang naman ang role naman natin sa buhay iba-iba. So tayo professional tayo, meron tayong outside professional life, meron tayong mga responsibilities na ako, may anak ako, meron akong partner, 'di ba? May mga friends. And hindi pa isasama yung mga toxic na workplace natin. Yeah. 'Di ba? So mga contributors lahat 'yon para tawag doon barriers eh. 'Di ba? Na nakakapag-stop ng momentum natin to work out. And then pag mahina ang katawan natin, pag mahina ang isip natin, naisip natin na parang yung workout dagdag stress na lang. 'Di ba? Kaya nawawala, tinatamad. Mas may mga feeling natin mas may importanteng bagay or yung isip natin gusto kagad relief. Ang workout nakakapagod, 'di ba? So pag mataas ang level of stress, nagre-resort tayo in instant relief hanggang sa namamala natin wala tayong nagagawa. 'Di ba? So kailangan talaga yung discipline parang minsan kulang na eh. Kailangan talaga na-feel natin yung workout na masaya tayo sa ginagawa natin. At least para tuloy-tuloy pa rin. Kasi once na masaya sa ginagawa mo, hindi mo na malaya, natatapos mo siya. Di ba? Tama pagkaintindi ko, Master, na sabi mo na
stress is a factor. Yun nga, nadadissect na natin bakit may mga taong hindi pinipili mag-exercise. Lumalalim na tayo na it's dahil super stress sila na tingin nila hindi na enough yung energy na meron sila to exercise. Which is a valid point naman, no? Pero tama yung pagkakaintindi ko na maliban sa stress, maliban sa workout barriers, sabi mo na hindi enough yung discipline or sabihin lang ng tao, maging disiplinado ka lang, magiging successful ka. From a behavioral change specialist, bakit mo nasabi na hindi kasi enough na iniisip mo lang maging disiplinado eh? Ano ba dapat ang gawin nila para mas mag-succeed or mas maging consistent sila aside from just thinking na maging disiplinado sila? Kailangan may structure yung buhay mo eh. Di ba? So, motivation gets you started, but structure keeps you going. Once naka-develop ka ng routine na hindi mo pwedeng skip yung workout, na yung workout is part of your lifestyle, mahirap na siyang baguhin eh. Mahirap nang tapusin yung isang araw na hindi ka hindi ka naman araw-araw nag-workout. Kaya at least 3 times a week na meron ka pa, hindi pa pala ako nakapag-workout, anong araw na. 'Di ba? So parang may kulang na. So kahit na anong level of stress mo, kahit na anong level ng pagod, anong level ng toxicity mo, pero if you treat exercise as your medicine, mangyayari yan talagang you're going to find time to at least work out. Kasi after workout, yung feeling yung gusto mo eh. Yeah. 'Di ba? And syempre, yung exercise nakakapag-release ng stress yan eh. Yeah. 'Di ba? Pero pag na-overcome ni stress yung willingness mo to do exercise, yun yung nakakatakot. 'Di ba? Yung mahirap din kasi yung akala mo na kapag nag-exercise, kunya stress ka, nag-exercise ka, palalalain lang yung stress. Oo. Hindi sa lahat, more of like i-relieve nyo yun than palalalain. Depende sa workout na gagawin Depende mo. sa dosage, Meron kasi diba? mga stressed people na, hindi, i-workout ko to. Ang gagawin nila, sobrang workout, di ba? Hindi, stress ako eh. Kailangan ko mag-workout. Binugbog Ano lalo yung nangyayari? sarili. Nabubog yung sarili, mas na-stress yung sarili, mas nag-crave, mas napagod, wala sila masyadong recovery, mas nag-withdraw sila sa workout. Di ba? Kailangan, pag mas mataas ang level of stress, kahit konting dosage lang ng workout, okay na. Di ba? At least kahit pa paano, nai-release mo ng konti yung stress mo. Na yung mental health mo, at least kahit pa paano, napagbigyan mo siya, tapos yung katawan mo is nakapag-workout. Meron bang exact definition or like numbers or like a scale kung ano yung sinasabi natin na yung enough dosage of exercise na pamparelieve ng stress at hindi sobrang taxing sa katawan, master? Depende sa level of stress ng tao, depende sa level of recovery, depende sa pakiramdam ng tao. Okay? If you treat exercise as an output para ma-relieve yung stress mo at the usual na ginagawa mo, maybe you know how enough is enough. So, ibig sabihin, ano ba yung mga usual na ginagawa mong exercise na nagbibigay ng enjoyment sa'yo? Kahit mild enjoyment lang. Para at least kahit pa paano, mapagpag mo lang yung stress mo, mapagpag mo lang yung toxicity sa buhay mo. Di ba? So, kahit mga 30 minutes to 1 hour, at least, di ba? At least, ma-break mo lang yung cycle ng stress. And then, right after nun, okay ka na naman. So, hindi mo naman kailangan na masyadong demanding or hindi mo naman kailangan masyado na sobrang haba ng workout para at least mabago yung mood mo eh. Yeah. Kailangan mo lang talaga is a break in which exercise is a good choice in order to break that stress. Di ba meron tayong tinatawag, master, na rate of perceived exertion? Yan, Ano yung oo. parang exact numbers na pwedeng piliin ng isang tao? Kasi di ba from 1 to easy, from 10 to extreme exercise. To ease the stress, to find enjoyment, to feel fulfilled sa workout ng hindi taxing sa katawan. Ano yung parang numbers na pwedeng piliin ng mga Kahit tao? mo around 5 to 7, 5 to 7, RPE 5 to before 7. tumatakbo ka, subukan mong ilakad lang yan, tapos humihinga ka lang ng malalim, try to look at different sides of ng street habang naglalakad ka, 'di ba? Nag-exercise ka, tapos tumataas yung level ng mobility mo. Okay na 'yun. So, ganun lang kababa mo, hindi kailangan talagang pang Spartan, Oo, hindi mo kailangan kumuha ng punching bag tapos yung susuntok mo yung susuntokin, di ba? So, hindi mo mas kailangan, dagdag stress sa katawan mo yun kasi pag mas napagod ka, mas mahirap. Mas lalong hindi ka mas feeling restless ka. So, hearing from you, Master, kasi di ba sabi mo na 5 to 7 RPE yung parang sweet spot if gusto mo lang maging stress relieving exercise more than cause of stress dahil nga exercise is naturally, di ba, a stressful
activity for our body, lalo na kapag masyado mataas yung activity. Would you say na yan yung common mistakes ng mga taong nagsisimula pa lang na super tindi agad ng mga fina-follow nilang exercises or nalalagay sila sa mga like group exercises sobrang extreme. At yun yung reason kung bakit hindi na sila makabalik the next days or next weeks. Yan. Pag-usapan natin yung stages of change. Sige. Okay. Bago ka magbago, kunwari, may napanood ka lang, bukas na bukas, nag-decide ka na, punta na ako ng gym. Hindi ganon. Dapat aaralin mo muna. Number 1, meron tayong tinatawag na pre-contemplation stage. Pre-contemplation. Yung pre-contemplation stage, ito yung wala kang planong magbago for the next 6 months. Kaya, so, yung tipong okay ka sa buhay mo, na, hindi, masaya pa naman ako eh. Hindi ko pa kailangan mag-workout. Pero dapat, ang goal mo dito is, nire-research mo kung ano yung value ng exercise. Kung ano yung mga consequences ng living in an unhealthy way. Diba? Dito sa stage na to, kailangan at least kahit papano, marunong ka nang mag-check kung ilang calories yung kinakain mo. Meaning to say din, Master, sorry to interrupt you. Yung pre-contemplation na to, related dun sa tanong ko na parang papasok agad sa matinding exercise. Hindi pwedeng sugod ko lang ng sugod. Hindi pwedeng sugod ka na ng sugod. Okay. Kasi, parang lasenggo ka, kinabukasan ayaw mo na mag-inom. At pagkatapos nun, mamimiss mo kagad siya. Yeah. So, dahan-dahan dapat. Gradual dapat ang change. No? Tapos, aside from dun sa sinabi ko na kailangan at least alam mo kung ano yung mga kinakain mo, 'di ba? Alam mo rin kung ano yung may dudulot ng exercise sa'yo. Alam mo lang kung ano yung tama at mali. So, ibig sabihin, wala kang planong mag-exercise, pero alam mo, ang pwedeng mangyari sa sarili mo kung mag-exercise ka o hindi. Okay. 'Di ba? Aware ka eh. Yeah. So, after nung stage na pre-contemplation stage, papasok tayo sa contemplation stage. Ito na yung nakakapag-decide ka na ng konti. Hindi, siguro in 6 months magbabago ako. Ito naman, stage na to, mas specific. Yung before, alam mo kung ano yung mga pwedeng pros and cons ng exercise. Dito, alam mo kung anong pros and cons ng exercise, specific sa sarili mo. Yeah. Okay? So, ngayon, ang gagawin mo dito, iisipin mo kung ano yung mga dahilan bakit hindi ka nag-exercise. Ano yung mga barriers. So, ano ba usually mga barriers? Ba't hindi nag-exercise sa isang tao? For example, walang pan-gym or pagod lagi sa trabaho. Pagod lagi sa trabaho. Iisipin mo ngayon kung ano yung mga ways to overcome those barriers. 'Di ba? Kasi naisip mo siya, dapat may solusyon. 'Di ba? Imposibleng wala. Imposibleng wala. Alam mo yan eh. Wala, matanda ka na eh. No, next, pagkatapos nun, iisipin mo rin kung ano yung mga eating temptations. Yun na number 1 eh. 'Di ba? So, pag stress ka, mas tumataas yung hunger hormones, mas bumababa yung satiety hormones, 'di ba? So, ano yung mga dahilan bakit hindi ka makatanggi sa temptations? 'Di ba? And susunod nun, mag-isip ka ng mga activities na hindi naman siya related to exercise, pero magdadagdag ng mobility mo, magdadagdag ng physical activity. Like, for example, yung mga sinasabi nilang magpa-park ka sa malayo para makapagmaslakad ka. Ganun lang Diba? kasimple, no? You'll take the stairs, pag masyadong maraming tao sa elevator, or kung may pera ka naman, magsha-shopping ka, or kahit window shopping lang, you'll find time para makapaglakad-lakad, Lakad-lakad. 'di ba? So, yun yung pre-contemplation stage. Contemplation stage. Now, next, number 3 is yung preparation. So, ito na. Yan na. Malapit na yung time, di ba? Hindi, malapit na ako, 6 months. And mga siguro isang week na lang. Dito, ang pinaka-goal mo is, ano yung mga makakapag-enforce nung change. Number 1, kailangan mong gawin dyan is, dapat alam mo na kung ano yung TDEE mo, BMR, para at least may target ka na. Di ba? Number 2, maghahanap ka na ng mga gym na malapit niyan. Saan ba ako pwede mag-gym? Anong mga kailangan kong mga kailangan ko suot? Bibili ka na yan, di ba? OOTD sa gym. OOTD ka na yan. Mag-iisip ka na ng mga kailangan mong mga gears. Maghahanap ka na ng mga application na magtatrack ng activity mo. Yeah. Magtatrack ng kinakain mo. Di ba? So, susimulan mo na mamuhay ng healthy lifestyle. Yung preparation stage. Pinakamagandang part doon talaga yung bibili ka ng mga gears eh. Oo, kasi wala nang atrasan, nabili mo na, tapos nandiyan gumastos yan. ka na, Ready diba? na ready na. Lalo pag branded pa. Yan. Tapos nun, is yung actual action. Now, sa action stage, ito na yung
kailangan may mahit ka na 10,000 steps a day. Kasi nandun ka na eh. Okay? Okay, tapos meron ka ng goal na at least 1 pound per week or magbabawas ako ng 500 calories per day na intake. Yeah. Tapos maghahanap ka na ng or meron ka na dapat imimit mo na yung personal trainer mo. Okay? May nakuha ka ng coach. Yan. And then pagkatapos nun, pupunta ka na sa maintenance stage. Yung sa maintenance stage, iisipin mo, kasi pag-workout ka na for 6 months, isipin mo kung ano yung mga pagkukulang mo. Isipin mo kung ano yung mga barriers na na-overcome mo at ano yung mga barriers pa na haharapin mo. Kasi minsan, talaga, kapag nag-workout ka, ang unang-unang kaharap mong barriers is, number 1, sobrang pagod sa trabaho. Diba? Pag pagod sa trabaho, wala na akong time Common sa mag-workout. Pinoy yan. Lalo sa Oo. mga professionals na. Lalo na sa mga Although sa mga estudyante, no? Pagod sila sa... middle range na di ba? So, kailangan magtrabaho ng 8 hours. Tapos, isipin mo, ano yung nag-halt dun sa progress mo? Di ba? So, yun yung mga bagay na kailangan mong isipin once you're on maintenance stage. Kasi yun yung pinakamahirap eh. Pero mamili ka kung anong maintenance gusto mo. Bastatin, mga bastatin. Yung maintenance sa workout. Hindi ko bisado, diba? Di ba? Basta Hindi ko ayoko alam. niyan. Oo, minsan, actually, doon nga sa office namin, yun ang usapan, mga middle age, tapos puro mga maintenance na. Padamihan na ng Oo, maintenance. padamihan na ng maintenance. So, mamimili ka na lang kung anong maintenance yung take mo. Okay? Basta yun ang pinaka-importante. You need to revisit, you need to review kung saan ka nagkulang, kung ano sa palagay mo yung mga obstacles na hindi mo nalampasan, ano yung mga way. Kasi minsan may injured ka, di ba? Magkakasakit ka. Yeah, life happens. So, no? tapos magbabakasyon ka, di ba? Daan ng bakasyon na kailangan may stop yung workout mo ng 1 linggo. Paano mo i-compensate yung mga times na yon? Di ba? So, kailangan marunong kang, you know how to compensate those times that you are not able to work out in order to continue. Di ba? Kasi kailangan part na siya ng lifestyle mo eh. Ito ka na eh. Exercise ka na eh. 'Di ba? Parang feeling mo may utang ka sa sarili mo kapag hindi mo nagawa yung workout. Yeah. 'Di ba? So Nagiging part na siya ng identity mo, no? parang sobrang sagradong religyoso ka. Pag di ka nakapagsimba, parang hindi ako napagsimba, kailangan ko maghanap ng simbahan para makapagdasal. Ngayon, sa atin iba. Kailangan ko maghanap ng gym para mapag-workout. Anong hotel ba dapat yung number 1 pag nag-out of the country kami, may hotel ba diyan? May ano ba diyan? May workout station ba diyan? May gym ba diyan? So, yun usually. Tinitingnan mo na. Oo, tinitignan ko. To recap, Master, no? Pre-contemplation, contemplation, preparation, actual action, then maintenance. Yeah. So, as a behavioral change specialist, and ikaw mismo, nag-fitness ka rin, ano sa tingin mo mas mahirap? Magsimula o mag-maintain? Mag-maintain, syempre. Bakit mag-maintain? Kasi ako gaya ng sinabi ko kanina na you don't wake up with the same level of motivation, but structure keeps you going. It should be a part of your life talaga. Ang daming tao, tulad sa gym, di ba? Ang daming nagsisimula during February, patapos nun, nagwi-withdraw din sa program. Anong dahilan? Di ba? Ano yung motivation behind? Yun ang iisipin natin. If the motivation behind workout is number 1, bakit ba nagwo-workout? Weight loss. Di ba? Yeah, usually yan. Appearance-based. Yun yung number 1 appearance-based. Sabi sa research, kapag yun daw ang prime motivator mo to workout, most probably, mag-withdraw ka din sa nakakaramdam ka ng burnout. Ano pangalawa? Pangalawa is doctor's recommendation, fear of consequence. Fear of Naku, kailangan ko na consequence. mag-workout kasi tumataas na yung cholesterol level ko, kaka-diabetes na ako, di ba? So, yun yung mga dahilan. Pangatlo, social pressure. Okay, ayaw ma-judge. Taba ko na. Ayaw ko nang ganito sa akin, di ba? Then, pang-apat, yung community trigger. Okay? So, if yun yung mga motivation behind doing workout, more probably mahirap siyang maintain. But if your motivation to do workout is you feel good right after, nararamdaman mo na nagpe-perform ka, nararamdaman mo na lumalakas ka, and then nararamdaman mo na mas gumagaan ang pakiramdam mo right after workout. So, hindi mo titignan ng workout as an additional load na gagawin mo sa isang araw. Gagawin mo siya in a automatic way na you need to work out. It's because you love doing it. Di ba? Kasi pag masyadong mabigat ang tingin natin sa exercise, mas mahirap siyang gawin eh.
So, kaya kailangan light lang, tamang exercise, tamang dosage, tamang frequency, tamang volume, para at least, hindi siya, tulad ng mga napapakinggan ko sa'yo, di ba? So, ganun, sa'yo lang ako natututo eh. Ako, natututo rin ako sa'yo. Magte-take kasi ako ng course ng BCS. Mina-masterclass mo na rin ako eh. So, yun yung mga natutunan ko sa'yo. Actually, nare-realize ko rin based dun sa mga sinasabi ng master no, na yung, like, yung community triggers, fear of consequences. Parang tama ba yung pagkakaintindi ko, master, na if you associate exercise with negative things, most likely, hindi mo siya gagawin. Oo. Hindi mo talaga siya gagawin. Like, lalo na pag may matinding DOMS ka kinabukasan. 'Di ba? Paglakad varsity ka na tapos nag-deadlift ka, hindi ka makakakuha na hindi ka makaupo. Yeah. Hindi ka makatayo na iisipin mo yung workout, parang ang sakit na sa bulsa, ang sakit pa sa katawan, hindi ka pa makapag-perform kinabukasan because there's something wrong. Kaya hindi pwedeng workout ka lang ng workout. Gusto mo magbago, gusto mo mag-workout. Kaya kailangan din talaga natin ng professional advice. Yeah. Diba? Hindi lang pwedeng follow lang kung sino-sino. Porket kaya natin mag-workout during the day itself, kaya na natin mag-exert ng hanggang 10 RPE, lagi natin ano yung up to failure, kinabukas, nagiging detrimental palalo. Yeah. Ang iisipin natin palagi, exercise is a medicine. Hindi kinailangan mo ng medicine, it's because nag-exercise ka. Okay? So, kinabukasan, kailangan mo na ng alaksan or kahit anong pain reliever kasi nag-exercise. Hindi dapat ganun. Okay? Dapat gagamitin natin ng exercise para mas improve yung sarili natin. Ganda rin nung sinabi yung master na despite you almost revealing everything na pwede nilang matutunan, parang masterclass, sinasabi mo pa rin na dapat may kausapin sila. So I think that's what we are also teaching, lalo sa mga ka-legit na kahit na marami kinukuhang information sa internet, or chat GPT, ano pa rin, maganda pa rin nagsisiki ng professional help kahit na alam nyo na yung mga steps na gagawin nyo kasi kailangan nyo ng support to enforce those change kaya na sinabi ni Master Jet na hindi lang pwedeng workout program or nutrition program meron kayo. Hindi lang pwedeng motivation lang ang meron kayo. Hindi pwedeng, ito lang yung reason nyo ba't kailangan nyo mag-workout. Kailangan nyo ng enforcers Yan. para ma-implement yung mga positive changes na yon. Tsaka kailangan din talaga natin ng community to help. Okay? Kailangan, when you engage yourself into behavior change, mas magandang kinukwento mo siya. Para accountable ka. Para may mga tao na, uy, hindi ka na nag-exercise ha. Uy, parang wala naman nangyayari sa'yo. Parang pareho pa rin. So, parang naramdaman mo, nga, parang naisip mo na, di pala ako nagwo-workout. Parang pinagyabang ko na nag-exercise ako, nagbabago ako. Mas maganda talaga na may nakakalam para suportado ka ng community mo. Lalo ng accountable pamilya ka, mo. accountable ka. Oo, kasi may mga taong na nanabo tayo ng workout o nanabo tayo ng diet. Di ba? Alam mo, nagwo-workout ka, ay gusto mo ng milk tea. Pag ginanong ka ng milk tea, syempre ikaw, kahit ayaw mo, kung nandyan na nabili na, sayang. Tapos diba? after workout, no, aalokan ka ng kanin na hinalo sa tosino, no? Oo, yung mga ganun. Kailangan talaga yung kasama mo sa bahay is supportado ka rin. Yeah. Kailangan natin ng support. Di ba? So, yun yung mga hindrance Yun yung yung mga tao na kailangan natin supportado. Nagkaroon ka na ng spill sa hindrances and mga enforcers, master. But to delve into more of those, ito yung next question ko sa'yo is, ako personal to, ano ba yung mga malalakas na drivers for you to be consistent? Yan, magandang tanong yan. Consistency. Sabi ko kanina, structure. Yeah, structure, support, ito yung mga nabanggit mo kanina. Ano pa yung mga pwede pa nating... Dapat, pa nag-workout ka, unang-unang isipin, yung outcome. Di ba? So, ano yung pwede maging outcome pag nag-workout ako? Ano yung mga benefits na makukuha ko pag nag-workout ako? Di ba? So, number 2, yung situation. Ano yung situation na meron ako? Ba't kailangan ko mag-workout? Di ba? Ano yung mga nararamdaman ko? Ano yung mga pwedeng mangyari sa akin? Di ba? Pag hindi ako nag-workout. Number 3, lagi ako nagkakamali sa number. Choices, tsaka consequence. Ano yung mga available choices? Ano yung mga nagawa ko na before na hindi nag-materialize sa ginagawa ko. Ba't ako nag-withdraw dati? Kasi hindi naman siguro ito yung first time na nag-workout ako. Tinry ko naman na before, pero hindi nag-work. Hindi ako naging consistent. Ano yung mga consequences? Diba? Pag tinuloy-tuloy ko na hindi nag-workout o pag tinuloy-tuloy ko na nag-workout, mababago ba sa buhay ko? Diba? Kasunod nun is yung action. Ngayon na naisip ko na yung tatlong yun, kailan ako magsisimula? Ano yung mga steps na pwede kong i-take para at least
mangyari yung mga plans ko. And review. Ano yung mga pwede kong gawin, ano yung mga hindi ko nagawa, tapos ano yung mga pwede ko pang i-improve para at least matuloy-tuloy ko yung ginagawa ko. So, kapag ginawa mo siya ng structure na ganun, sigurado yan, magiging habitual na yung pag-workout mo, tsaka magiging consistent ka. Pinakamahirap talaga maging consistent eh. So, bihira Totoo. naman talaga maging consistent, pero alam naman, kaya. Pag sinama mo siya sa sistema ng katawan. Kailangan, you treat workout as a date with yourself. Na yung parang ito yung me time mo, or ito yung ang pinakamaganda is, dalawa kayo ng partner mo, or dalawa kayo Yeah. kasama mo, pamilya mo, na it's a commitment na, ay, kailangan natin mag-workout, parang pagsisimba sa di ba? At least we have time, nakapag-set ka ng frequency, ng time na ito talaga workout day natin to, commitment natin to. Di ba mas maganda? Parang, uy, daddy, hindi na tayo na lumalabas kailangan natin lumabas minsan. Parang ganun dapat. Di ba? Enforcer din yun, no? Oo, ganun. Kaya kailangan dapat supported talaga ng community. So, i-challenge yung kaninang tingin ko, Master, na, di ba sabi, tinanong ko niya, Master, talagang pag negative ba, hindi mag-work. Sabi mo ngayon na mukhang kailangan, may balance, no? Na, number one, may something na magbibigay siya ng positive feeling kapag in-associate mo yung workout or exercise or tamang nutrition sa isang positive na bagay. At the same time, kailangan mo rin ng mga reasons na negative para ma-drive ka to facilitate those change, 'di ba? Kasi of course, bakit naman magbabago kung wala namang nangyaring di maganda? I think sinabi mo rin sa last podcast natin na hinihintay kasi nating may mangyaring di maganda muna before we act. Bago, yun, diba? yun. Parang nag-exercise na lang tayo because it's a matter of life and death, No, di ba? nagbabago lang tayo ng kinakain kasi ayan na, sinasabi na ng doktor na Diyan ako hirap na hirap sa mga estudyante ko. Kasi yung estudyante natin, usually college, mga 19 to 24 years old, which is naturally strong, na ang hirap nilang i-motivate to do exercise, kahit magsalita ka ng kahit anong benefits ng exercise na tinuturo naman sa kanila from grade 1 to senior high to college, yung mga benefits ng exercise, tapos tatanungin mo, ba't hindi mo ginagawa? Ang dami naman benefits ng exercise. Tapos, ang dami ng research na lumalabas na mas nagiging productive ka academically if you do exercise prior to reviewing, di ba? At hindi pa rin ginagawa. Ang kulang talaga yung enforcement eh. Ang kulang siguro talaga is proper guidance. Sorry ng mga PE teachers. Hindi naman ako nagmamagaling, pero kasi siguro is dapat isinasama natin doon sa mga doon sa mga lectures natin how to live longer, and one of the ways para matutunan ng mga estudyante yan is teach them how to live longer and teach them how to how to eat healthy foods, Yeah. 'di ba? Healthy lifestyles. Ayun yung kailangan eh. Hindi natin masyadong naturuan ng ganun, kaya pagdating ng middle age, nagtatrabaho na sila, hindi nila alam yung importance ng exercise. They don't find time. Dapat kasabay yun, habang tinuturuan natin sila kung paano mamuhay ng maganda or to have a bright future, kasama nun how to become healthy Yeah. citizens, di ba? Since sa student, Master, matagal ka na nag-engage with them, no? Ano tingin mo yung pinakamalalim na reason? Kasi I believe, Master, na as much as nakikita natin na maraming din nag-exercise na bata at bumabata ang mga may nagkakaroon ng Oo. maintenance, maaga na yung mga edad nila, may maintenance na agad. But since I believe na if we're gonna dissect it more, alam mo rin siguro ano yung pinakamalalim na dahilan nila kaya bakit hirap silang i-enforce yung sarili na mag-engage into something healthier like yung fitness. Kasi gusto nila agad instant reward eh. And an instant reward is comfort. Yeah. Diba? Ayaw nila mahirapan eh. Pinagpapalit lagi nila yung instant reward sa long-term benefit ng exercise. Diba? So, magpa-exercise ka ng ganun, sir, ayoko na, push-up, hindi nila mabuhat yung sarili nila, hindi sila makapag-planks ng at least 40 seconds, hirap na hirap first time. Diba? So, gusto nila comfort. Lahat kasi, bagay, yung generation kasi ngayon talaga, everything's in their hands, di ba? Yeah. Iba Tapos, talaga ngayon. ang takot ko talaga, karamihan ng mga estudyante, nakahiwalay na sa mga magulang wherein wala nagpe-prepare ng meals nila.
'di ba? So lahat puro instant. So imagine mo yung lifespan ng mga bata, wag naman sana nakunod. Umiiksi na umiiksi, So, 'di ba? plastic to. Oo, plastic nga lang to, What's STC. So yun. Kaya ang hirap, kaya imagine natin kung ikaw isa kang PE teacher, anong future yung magkakaroon yung mga bata after nito. 'Di ba? At syempre may mga anak din tayo. Kung hindi natin sila naturuan ng maayos how to live a healthy lifestyle. So, yun ang mahirap. So, kailangan yung change talaga. At early stage, alam nila kung paano gawin. How to do simple exercise. Kahit body weight, 'di ba? Yeah. Tinuturo naman natin sa school 'yan. 'Di ba? Dapat ang behavior change ang change hindi nasa late 40s eh. At least, nag-aaral pa lang, nare-realize na nila yan eh. Yeah. Na Di ba? magbabago sila. Na magbabago sila. Para wala na tayong masyadong problema. Lalo-lalo na sa Pilipinas, ang hirap-hirap ng healthcare system natin Oo, dito. totoo. Mahirap magkasakit. Di ba? Sakit sa bulsa. Isang sakit mo lang, ubos savings mo. Oo, tsaka hindi rin enough yung healthy nutrition, workout. Di ba? Kailangan mo rin talaga ng behavioral change para at least mag-work sila. Hindi diet and workout lang eh. 'Di ba? Kailangan may Structure. psychological din talaga na part para at least kahit papaano is holistic yung approach ng pagbabago. Naalala ko dati, Masyo, na nag-shed ka rin ng light on this. Bilang biker, alam mo rin yung structure na meron tayo sadly dito sa Pilipinas na ang hirap ding mag-exercise sa labas dahil Totoo. wala nang pedestrian space, Oo. wala nang bike lane halos, di ba? So, alam ko, naalala ko yung sinabi, paano nga rin naman sila mag-exercise kung wala rin silang place to exercise, which is, it also validates yung sinasabi mo na dapat nasa environment ka rin na ini-enforce yung ganyang klaseng behavior. Ano masasabi mo doon? Buti sana, at least yung mga nagbabike, nakapag-bike pa. Paano yung mga batang gustong tumakbo? Yun nga, di ba? Wala na tayong park. Wala tayong masyadong access sa mga playgrounds. Yeah. 'Di ba? Puro condo na, lahat na pataas. Tapos ginagawang parking space yung mga sidewalks. Kahit gusto mong maglakad, dalawa lang 'yan. It's either mapupulmonya ka o masasagasaan ka. 'Di ba? So ano mo yung mo? Dito ka na lang sa bahay. Manahimik ka na lang. 'Di ba? So isa rin sa mga problema talaga natin 'yan eh. Kung paano mas magiging active yung mga tao. At isa rin sa yung mga naiisip ko is, may mga gyms, diba? Hindi naman lahat ng tao may access sa gym. Totoo. Kahit naman gusto mong mag-workout, kung wala ka naman pera para makapag-gym, hindi ka man makapag-gym. Yung mga bakal gym, may bayad din. Di ba? Parang yung pag-workout, parang nasa higher level ng income na lang din eh, di ba? Parang liability na siya Oo, financially. liability na siya. Sino ba yung mga laging nag-enroll sa mga fitness centers, di ba? Sorry to say, pero yung may mga kaya lang din, may mga extra money. Sino may mga tao na kaya mag-hire ng coach, yung may mga extra money lang din. Di ba? So, ang hirap maging fit. Totoo lang. Tapos, kahit magbago ka na lang, piliin mo na lang kung ano mga kakainin mo kung ayaw mo mag-workout. Di ba? At least kahit papaano, pumili ka na lang ng mga activity na mildly enjoyable, hindi siya ganun ka-taxing na exercise, hindi siya ganun ka-structured na exercise, pero at least you find time to move. Yeah. Di ba? If wala kang pera pang exercise, if wala kang time to exercise, at least you know what to do, you know what to eat, you know how to compensate. Ganun lang kasimple. Okay? Kasi sobrang hirap maging fit, sobrang mahal din maging fit. Totoo. Ang ganda rin nung flow nung arguments mo, Master, na from someone na advocate ng exercise, from someone na advocate ng behavioral change para ma-enforce yung exercise or yung fitness, now you're putting shed on ano naman yung challenges, bakit ang hirap din mag-exercise. Na parang basically sinasabi natin na hindi talaga natin pwede sabihin na ang mga taong hindi nag-fitness ay simple tamad lang. Ano totoo. siya, multifaceted talaga siya, Ang dami diba? talaga niyang factors para engage mo yung sarili mo into workout, into exercise. Okay? Kahit simpleng behavior change, okay na. Kung wala kang time. 'Di ba? So, ganun Kahit ganun paunti-unti sana. lang. Oo, kahit paunti-unti lang. Hindi mo pwedeng biglain. Hindi porket gusto mo magbago, gusto mo nag-exercise ka kagad sa gym. Yeah. Hindi ganon. There are little ways in order for you to achieve yung lifestyle na gusto mo in an economical way,
in a way na kaya mo. Yeah, Tsaka, gaya ng sinabi mo, kung ano lang yung kaya mong i-commit sa sarili Yun lang mo. muna. Yun lang Oo. muna. 'Di ba? Huwag ka masyadong, don't be too hard on yourself. Don't commit too much in which hindi mo talaga naman kayang panindigan. Kasi doon talaga tayo nawawala doon sa cycle natin. So, ayun ang dapat maintindihan ng mga followers Yeah. natin, followers Yeah. mo, di ba? Yung mga ka-legit natin. Ang ganda, na-realize ko rin ngayon, Master, na hindi mo, yung behavioral change is not simply, kahit na in-encourage mo na, gawa ka na structure, i-review mo yung environment mo, i-check mo kung structure pasok doon sa environment, or conducive yung structure para sa environment. Pero, ang dapat nating iwasan is yung, hindi dapat natin hintayin maging maganda yung condition mo natin to change. Oo. 'Di ba? Kahit in a minimal way, guys, sabi yung marginal change lang na kung ito lang kaya mo, hindi mo gusto mong gumanda katawan mo pero walang pan-gym, ano mo yung pwedeng gawin mo sa bahay? Kapag naisip mo na, body weight lang pwede kong gawin. Hindi, gym lang gusto ko. Hintayin ko lang magkapera ako para magka-gym ako. Wala talagang change na Wala mangyayari, talagang change 'di ba? na mangyayari. So, dapat talaga, hindi mo kailangang hintayin na 100% in good circumstance ka to make a change. 'Di ba? Tama ka dyan, Master. Ang ganda ng sinabi mo na yan. So, unchanged talaga is nasa sarili natin eh. It's a choice eh. Being Yeah. fit is a choice. And you can be fit in a way that kaya mo na i-continue yung program na gusto mo sa sarili mo. Kasi ikaw ang nakakaalam yan eh. Ikaw ang nakakararamdam yan eh. Basta masaya ka sa ginagawa mo and you feel accomplished at the end of the day na, nakapag-exercise ako, nagawa ko yung mga responsibilities ko, di ba? Fulfilled ka pagkatapos ng araw. Tsaka yung consistency, hindi siya pare-pares ng muka everyday. Kahit sinabi mo na you don't wake up in a day na you have the same level of motivation, you have the same level of energy. Consistency is no matter what na kung ilan yung meron ka, with that, gawin mo. Oo. Diba? Kumbaga, doing everything with what you have, maximizing lahat ng mga available resources na meron ka. Para nung pandemic, paano kami nagpipiin nung pandemic, di ba? We need to be creative. Yeah. Hindi ka makalabas, walang gym. But we were able to survive. It's because nakapag-isip ng ways para at least kahit papano makapag-exercise yung mga students. Doon na uso yung mga home workout, online Yeah, coaching, 'di ba? Effective din naman pala. 'Di ba? So we just have to give it a try. Hindi naman kailangan gumastos. We just have to be creative in order for us to achieve yung fitness na gusto natin. 'Di ba? Gandang flashback, no, na nung time na nagka-pandemic, tas wala mo ng on-site class. Oo. Parang una talaga nila nakitang mahihirapan or tutumba na sector is yung physical education. Totoo, yung Pero fitness tingnan industry. mo, yung pa yung nag-boom. Oo, Because yung pa yung people were nag-boom. creative. Oh, 'di ba? Diba? So we were able to find ways na pwede pala, effective pala. 'Di ba? So kailangan talaga. But yun ang sinasabi ko. Nagkaroon ng negative na nangyari, kaya tayo naging creative. Huwag natin hintayin maging ganon. 'Di ba? So, huwag natin hintayin na, kunwari, naputulan ka ng paa sa diabetes. 'Di ba? Naputulan ka ng Huwag naman kamay. abot sa ganun. Oo, isang kamay na lang pwede mo pang workout. So, huwag mo na hintayin yun, 'di ba? So, at least Tama kahit papaano, dapat wala pang dilubyo, nakakapag-isip ka na ng ways para makapag-exercise. To some people, nag-work din yan, no? Kasi may mga clients ako or mga cold leads ako nakausap na hindi ko matanong tong tanong na to. But, natatanong ko sa ibang tao. Ang tanong ko, sige, mag-engage tayo sa coaching program for 12 weeks. Just to gauge how serious you are, to gauge how serious you are, may di ba magandang mangyayari sa'yo after 12 months if hindi natin tinuloy ito? So, actually, ganun ko sila i-prove. Kasi, paano malaman ko yung urgency nila, bakit gusto nila na maging fit? Or ano yung bagay na ayaw mo maramdaman after 12 months dahil hindi mo pinili ito? So, minsan ganun magtanong. Pero iba kasi, parang tinatansya ko rin na baka masyado hard for him or her yung tanong ko. So, ang tanong ko na lang is, bakit importante sa'yo ngayon to? Pwede namang hindi mo piliin. Pero, bakit mo pinipili? At for sure, may iniiwasan ka mangyari. Bakit pinipili mo to? So, ako,
Ako personally, ganun ako magtanong sa mga clients ko, lalo pag nagko-goal setting kami. Tama yan. Pag nag-goal, syempre, usually yung smart, Yeah, dapat, di ba? smart, diba? Yung specific, measurable, attainable, tapos, Time-bound, realistic. time-bound, realistic, di ba? Pero, ang behavior change kasi is, ililid mo lang si client kung paano maging accountable sa mga decisions na pinili niya. Ganun dapat. So, yan ang decision mo, bibigyan kita ng option, kung gusto mo to, pwede. Kung yan ang gusto mo, sige, pero dapat maging accountable ka kasi yan ang ginawa mo. Pinili mo. Ayan, oo. And then, nangyayari din talaga na meron kang mga contingency plans. Kasi may mga times na hindi talaga nakakasunod si client dun sa program na ginawa mo para sa kanya. So, ano yung gagawin niya? Siya mag-iisip to compensate kung ano yung kung paano niya papalitan yung mga days na hindi siya nakapag-workout. And importante, binibigyan mo rin siya ng reward. Hindi pwedeng tatanggalin mo yung mga bad habits. Yeah. Kasi pag tinanggal mo yung bad habits, feeling niya hindi na siya komportable. Diba? Kaya mahirap iwasan yung bad habits kasi feeling natin comfortable tayo dun sa mga habits na yun. Diba? So dapat unti-unti kung nakapag-workout ka na-target mo yung gantong frequency ng workout natin, gantong level ng performance ang nagawa mo. Sige, pwede kang at least kahit papaano kain ka ng favorite mong ice cream, favorite mong cake. Meron pa rin. Yeah. Diba? Pwede kang, gusto mo, minom ka ng isang beer, pwede naman. Sige, okay lang. Diba? Para at least hindi mo masyadong dinedeprive yung sarili mo. Hanggang sa unti-unti mo na siyang mawawala, matatanggal. It's because, nare-realize mo, ay, sayang yung workout. Diba? Tsaka may structure. Oo, may structure. Talagang hindi mo siya pwedeng tanggalin right there and then. Yan yung natutulong ko sa inyo, Master, no? Na parang, if may structure ka, basically, literally and figuratively speaking, pag nagbibigay ka ng structure, like parang nagkukumpuni ka lang, like parang nagkakarpintero ka pa lang, at isa sa mga i-consider mo pala na structure is, parang ka magkikreate ng barrier between you and those bad habits na mahirap na silang i-access or mahirap nang mag-fallback sa mga bad habits na yun, no? So, kung, for example, nag-build ka ng structure para ma-enforce yung sarili mo to do the better habits, build ka rin ng structure na halos pahihirapan kang i-access yung mga bad habits na yun. No? Yung mga ganun. So, yan isa sa mga na-realize ko yun after all those, like yung concepts na binibigay mo sa akin. And thank you din pala, Master, na sinagot mo kasi tatanungin ko pala sana paano i-let go yung mga bad habits. Well, sabi mo nga kanina na basically yung bad habits na yun are comfortable habits. Oo, comfortable habits. May comfort yun. Oo. diba? May instant gratification eh. Oo, diba? Diba? So, bakit, kunwari, stress ka. Unconsciously, dinampot mo yung phone mo, nag-scroll ka. Diba? Habang nag-scroll ka, nawawala yung stress mo. Comfort yun. Diba? But it's bad habit. Oo, bad habit. Diba? Tapos, community. Yung hindi ka sinusuportahan ng community mo. Alam na ayaw mo mag-inom. Tara, minsan lang naman, birthday ni Gando. Diba? Napapasama Kasi ka may na. comfort na Tapos, sumama sa coping kanila. mechanism yun eh. Yeah. Kapag bored ka, kapag stressed ka, diba? Kapag naiinip ka. So, you find comfort kasi ang utak natin, naka-wired yan para maging komportable. Diba? Yes. Ayaw niya ng change. Ayaw niya nagiging uncomfortable yan. You find ways para maging comfortable talaga. Diba? So, kaya yun yung mga kailangan nating iwasan. Diba? Pagpapalit mo yung konting saya sa longer benefits, di ba? Parang gano'n lagi. Yun dapat lagi nasa isip natin. Ganda nung sinabi mo, Master, no, na yan yung commonly nami-miss out ng mga tao. Yung brain or yung katawan natin is primed to survive. At isa sa mechanism niya ay to seek comfort Yung or fight maging or fight, steady. di ba? Yung flight gano'n. or fight. Ngayon, parang yun din yung pinag-aaralan ko si right now na, for example, telling stories to people. So, kapag marami ka dong pinagsasabi na unnecessary, parang lalo mo daw pinagbaburn ng maraming calories yung utak mo, which is nakakapagod. Ang katawan natin talaga, physiologically speaking, ayaw hanggat maaaring maglabas ng maraming energy. Ayaw na nahihirapan kasi yan. nga preservation nga ang mechanism ng brain, diba? Kaya dapat gradual yung change kasi drastic change burns a lot of energy na hindi naman talaga naturally gusto ng katawan natin. No? Kaya yan yung sinasabi ni Master na bakit kailangan gradual para hindi sobrang nakakapagod, hindi sobrang nakakabugbog, no? Tama.
Tapos, eto Master, ano sa tingin mo yung para mga common psychological mistakes na mga laging sablay sa fitness journey? Siguro yung number one, ano yung common mistake nila based on your experience? Based sa experience ko, yung yung doing too much too soon talaga. Na akala nila bukas payat na sila. Ah, Yung walang pasensya. grabe no, may ganyan pa rin hanggang ngayon eh, Oo, no? may ganyan pa rin eh. Yung tipong sobrang taas ng gin na mag-workout. Hindi, kaya ko pa. Tapos kinabukasan, wala na silang pakinabang sa buhay nila na na-realize nila, ay, exercise, parang sakit lang sa katawan yan. Kaya nag-iiba yung treatment nila sa exercise. Tapos, yung yung more on psychological na kapag nag-exercise sila, parang, di, pwede ko nang kainin kahit anong gusto ko. Total, nag-exercise ako eh. Ay, oo. Di ba? Oo. So, parang ginagawa nilang passes yun para kumain ng mga healthy foods, magkaroon ng cheat day. Di ba? So, parang tinitreat nila yung exercise as punishment of what they ate, not a celebration of what they can do. Okay? And tinitreat nila yung exercise na additional burden. Hindi, kailangan ko mag-exercise kasi part na ng ano ko yan. Yung ganon. Eh, hindi yung, ang sarap mag-exercise. Parang nasa gym. Pag sa gym na may kasabay ako na hirap, parang nakakatamad. Di ba? May nakasabay ka na ganon? Oo. Parang nakakatamad. Parang pinipilit ko na lang yung sarili ko. Zero, ganyan. Ang lousy, no? Oo. Nakakahawa yan eh. Dapat ganito. Ang sarap mag-workout. Ang sarap mag-exercise. Di ba? Yung feeling na energized ka na nag-exercise. Hindi yung pinipilit mo yung sarili mo, inaanto ka, pinapakita mo sa iba na ano, nakakahawa na bad energy. Dapat ikaw talaga yung catalyst pagdating sa gym na, tara, workout tayo, bro. Kamusta? Di ba? Laging yung sinasabi, walang lumalabas sa gym na bad trip. Lahat yan, masasaya. Kasi feeling accomplished lahat, di ba? Pansinin mo yung sarili mo, di ba? Paglabas mo sa gym, ano pakiramdam mo? Okay, no, Lalo okay. na pagkatapos mo mag-shower, di ba? Parang Yun. refresh na refresh Lalo ka. pag feeling cardio good. pa, no? Oo, di ba? So, ayun, yun yung mga common psychological na ano na napapansin ko sa mga nag-engage into exercise. At saka kung magkakaroon ka ng peer pressure, siguro naman yung peer mo is pressuring you to do something productive at saka beneficial sa'yo, no? Kaya talagang kasama rin yun sa pagpili nung circle na meron ka. Kasi Yun, kailangan importante yan. normalize sa circle mo yung habits na tinatry mong i-learn. Kasi ako na-experience yun na parang diet ako, tas mapapunta ako sa circle na grabe naman yan, weird naman yung kinakain mo. Kahit sabi natin mentally tough ako na kaya ko explain sa kanila ba't ko ginagawa yun. Medyo, siya eh, may negative effect siya sa akin na dapat ko ba talagang gawin to? May doubt eh. May konting Oo, doubt eh na oo, dapat tama. ko ba talagang gawin to? Kasi yung ibang tao na malapit sa akin, sinisita eh. Pero kung malalagay ka sa circle na nakita yung meal plan mo, or yung meal na dala mo, tapos better siya sa kinakain mo before, uy, ayos yan. Ayos yan, gaganda katawan mo dyan. Di ba parang mas may excite kang mag-facilitate na Totoo. change, di ba Meron ganun? pa mga ano, uy, ba't merong fit na tao, talagang walang bisyo, nag-exercise, tapos nagkasakit. 'Di ba? Tapos may mga tropa mo, tignan mo si ganto, nagkasakit. 'Di ba? Enjoy mo na lang. Yun yung mga kalaban natin eh, 'di ba? Enjoy mo na lang, yung gano'n, kaya na kaya. You only live once, parang gano'n. Oo nga eh. 'Di ba? Yun yung Mahirap kalaban yun, oo. natin. Kaya kailangan Kumbaga, mamamatay ka rin naman. Mag-inom ka na, di ba? Oo. Kailangan Hindi, di ba? pipili talaga tayo ng community na at least tanggap yung ginagawa natin, susuportahan tayo. Kaya tuloy yun, namimili ako ng mga kaibigan katulad ninyo para at least kahit papaano, di ba? Wala ako dun sa comfort zone ko. At least kahit papaano nag-grow ako. Kaya importanteng pumili ng mga maayos na kaibigan talaga. Maayos sa circle talaga. Oo, no? yan. Yung balikan ko na pala mas yung sinabi mo kasi basically what you're trying to teach to our listeners is yung reframing ng mindset Totoo. na from something too negative gawin nating something optimally positive na totoo sasakit lang katawan mo sa exercise pero kung i-reframe mo yung sarili mo na kasi that's our body's way to develop fitness. Tama, Sasakit talaga siya, 'di ba? Hihingalin tayo if we want to build our endurance. Dahil mahina pa tayo nung time na 'yon, Totoo. pero prime to improve naman tayo kapag consistent tayo, 'di ba?
Yan ang maganda sa exercise. Exercise will teach you to be comfortable in an uncomfortable situation. Di ba? Nararamdaman ko yan. Lalo na kapag matagal na ako sa ginagawa ko, hindi, matatapos din to. Parang inisip mo, parang nag-workout ka rin, nakulang ka pa sa sets, tapos kailangan mong tapusin, di ba? So, nai-apply mo siya dun sa ibang mga bagay na kailangan mong gawin. And then, at least nagiging pasensyoso ka. Di ba? Kasi, hindi mo pwedeng bilisan yung sets mo eh. Hindi mo pwedeng bilisan yung reps mo eh. Di ba? Kaya kailangan mo ng tamang recovery para at least yung performance mo same pa rin sa previous set. Ganun din kapag may ginagawa kang bagay, di ba? So, napaka-helpful talaga ng exercise sa buhay ng tao. Totoo. Siguro kailangan talaga na mag-step into the door of fitness para ma-experience sila. Pero hindi naman nila kailangan biglayin yung sarili nila. Tama. Hindi mo Kumbaga, kailangan parusahan yung sarili tinuro mo. mo sa amin kanina na try nyo lagyan ng structure yung pag-iisip nyo na maging healthy. Mag-pre-contemplate muna kayo. Oo. Contemplate. Try to Follow prepare social something. media posts, follow yung mga pages mo, dapat pina-follow nila, di ba? Para at least kahit pa paano, nag-scroll sila, uy, oo nga pala, may natututunan ka. Dapat alam mo rin kung ano yung mga pages na pina-follow mo para at least doon nagsisimula yung change, di ba? Dapat intentional ka. Yan, oo. Yun yung nagustuhan ko rin kung bakit nag-exercise ako. Kasi I might need time to retrieve yung paper na yun. Pero meron kasi ako napanood na rin siya, researcher din siya na sabi niya, once na specifically exercise at saka hindi siya yung parang super ginaglamorize yung exercise. He's just speaking objectively based on science. Pag nag-exercise ka or you engage in regular physical activity, unconsciously binabago mo rin kung ano yung routine or yung takbo ng buhay mo. Like for example, just try to work out twice a week. Magugulat ka na lang binabago mo na yung way ng pagkain mo nang hindi mo pinipilit yung sarili mo. Totoo. Kasi merong isang catalyst na very unfamiliar na pwedeng mag-cause ng ripple effect sa changes sa buhay mo. 'Di ba? Na parang, uy, nag-exercise na ako, hindi na pwedeng basta-basta na lang kung anong kinakain ko kung gusto ko mag-benefit. Bigla na doon mag-spark yun unconsciously sa'yo kapag ginawa mo na. Anong masasabi mo, Master? Totoo ba sa'yo yun? Sa akin totoo yun. Kasi, imagine, yung mga binubuhat mo, although sabi ko kanina, hindi naman dapat ganun kahirap mag-exercise, no? Pero, time will come na mapapagod ka. And then, if you compare yung effort mo doon sa number of calorie intake mo, di ba? You'll be willing to trade off. Di ba? So, isipin mo yung effort tsaka yung reward nito. Di ba? Minsan, hindi na siya worth it. Yeah. Kaya, you tend to choose kung ano yung mas healthier na option. Di ba? And then, parang manghihinayang ka na waste yung time mo doing exercise, yung energy mo from the exercise, dun sa mga food intakes na kukunin mo. Yeah. Di ba? So, magiging, kahit wala na ibang tao na magdidikta sa'yo, you'll be able to realize yung mga value ng ginagawa Automatic na, mo. no? So, automatic na talaga siya. So, yun ang hiwaga ng exercise. Simula matagal na ako nag-engage sa fitness, pero simula nung I started creating contents, in-expose ko ni sarili ko sa social media, napansin ko rin ngayon na parang from someone na kayang makipag-inuman ng Oo. 8 to 8, Hanggang 12 hours, magdamagan, parang yung want to sawa na ako, makaibigan ako. hindi ka talaga yung till you drop. Oo. Duwan sa buhay din natin yan, di ba? Na, Ngayon, bata pa unconsciously, di ko alam na ba't parang tumatanggi na ako, hindi na nagpapapilit. Wala namang di maganda nangyari sa akin. Oo. Pero it's because nalagay ko yung sarili ko sa isang circumstance na kailangan mas i-enforce ko tong habit na to kaysa dito. Nagbago na lang siya ng kusa. Hindi na nga uminom malas ngayon, di ba? Nung kila Coach Card, Oo. sparkling wine pa yung Well, iniinom natin. nabusog nga ako doon. Sparkling wine pa yung iniinom natin. Shoutout kay Coach Carl, Sorry, may-ari Coach ng Carl North ulit. Fairview Personal Trainer sa... Pang ilang shoutout mo na to, Coach Card. Kasi available naman yung Alfonso. Oo, Pero pag nandyan na, wala, di ba? hindi natin kasi kailangan mo malagay yung sarili mo sa circumstance na walang ibang better choice kundi yung mga positive choices. Yeah. Kasi nagawa natin yun out of curiosity. Ngayon, ang hamon ko naman sa mga viewers natin, maging curious kayo, try nyo to do exercise. Try nyo to maging change. Baka magustuhan nyo rin. Di ba? Baka magustuhan nyo rin. Maging curious kayo. Subukan nyo magbagong buhay. Tsaka, wag nilang tapusin yung intention nila to exercise or get fit.
sa isang choice lang, for example, nag-try ka ng weightlifting, di nyo na-enjoy, marami pang Ang option dami. dyan. Oo. Sobra, ang dami. Ang daming pwedeng gawin to keep you active, to keep you moving, di ba? Kahit sabi nga, mildly enjoyable lang, okay na. Okay And then, siya. you need to schedule at least 2 out of the gym activities para maging active. Pwede kang mag-hike, pwede kang mag-bike, at least twice a month, di ba? Para at least meron kang ibang output para maging active ka rin, di ba? Para hindi nakakasawa. Nakakasawa naman talaga, parang, Oo, di ba? darating talaga kayo doon. Undeniable na magsasawa yun. kayo. Magsasawa ka na. Ako, from January to, minsan, napapansin ko January to September, October, sipag ko magbuhat. Pero pag September to December, mas naghahanap ako ng sport. Minsan nga pag pupunta ako ng gym, basta't may tigi-isang exercise per muscle part lang. Oo, ganun din. Ganun ako. Matanggal umay. Nakakaumay din talaga. Nakakaumay Eh, talaga. ilang taon na nag-workout, mga 10 taon na, di ba? So, routinary, di ba? 2 to 3 times a week. Tapos, same pa rin ginagawa mo, di ba? So, you need to find another activity that will let you realize na hindi lang pala ito yung exercise na pwedeng gawin. Diba? Pan-driver din ng Pan-driver motivation. din, No? Master, siguro ito mga final question ko sa'yo. First is, ano yung most critical principle na pinanghahawakan mo ngayon? Mawala na lahat ng principle. Wag lang ito. Actually, ang pinaka-prinsipyo ko is you need to learn how to say no in an assertive way. Okay? Hindi naman masamang tumanggi. Basta, in a good way, na papaalam mo kung anong goal mo, bakit ka tumatanggi. Di ba? So, medyo mahirap talaga na isakripisyo yung wants and needs para maging healthy. 'Di ba? Especially kapag medyo syempre pag kumikita ka na, pag may mga meeting, mga kasama mo medyo mayayaman din, 'di ba? Medyo may kaya din, ayaw na sa mga mumurahing restaurant, gusto na sa mga mamahalin, tapos magkakape pa, tapos magke-cake pa, 'di ba? So, yun ang kailangan mo talagang tanggihan. Yun ang kailangan mo talagang i-instill sa sarili mo. Hindi. Ayoko. Kahit na, willing ako mag-test, willing ako to trade off. I can be with you without doing that, di ba? I can be with you, pwede ako maki-socialize sa inyo, pwede ako makipagkwentuhan sa inyo na hindi sinasabayan yung trip nyo, di ba? So, hindi ako KJ, but if you want na, sana ako yung maging way para magbago rin kayo, mamagaya niyo yung ginagawa ko, pero I hope na you'll value ko anong ginagawa ko, and then at the same time, sana dumating din yung point sa buhay ninyo na gagawin niyo rin yung ginagawa ko. It's because it's for the better. Yun yung mga pinaka-prinsipyo ko sa buhay ko ngayon. Tsaka yung pagsabi mo ng no, is hindi may ibig sabihin disrespect mo yung gimmick nila. Oo. Kaya sumama ka nga sa nila may certain boundary lang talaga. Actually, tuntua ako dyan sa sagot mo, Master, kasi yan yung parang pinaka-latest or pinaka-recent for the past 2 years na pinapractice ko. Yung pagiging essentialist na I have to say no to things that doesn't really add value to my life. Tama. I say no kapag may confidence level pa eh. Pag hindi, at pag hindi 90% yes, no ako doon. Gano'n? May ganun na Taas ako. ang threshold mo. So, for example, may in-invite ako, parang gusto mo mag-speak dito. Oo. 85, ako, hindi po ako pwede sa date na yun. So, pero pag yung mga nakita ko na, 91, 92, 90, yes ako dyan. So, laking bagay nung pagsabi ng no kasi sometimes yun lang pala ang kailangan natin gawin. To say no to things na masyado na tayong familiar and dinire-direct tayo sa mga things na magbibigay ng better benefits sa atin. Ganda nun So, learn to say no Learn in to some say certain no in a certain way. Sige. Master, sa behavioral change or pagbabago ng mindset, lalo na sa fitness, dahil sinabi mo, importante yan, importante reframing. Ano yung tingin mong worst kaysa isang worst advice pagdating dyan? Don't wait to change until sa matter of life or death. Yung lagi ko sinasabi. 'Di ba? Until na may ma-realize tayo na hindi maganda bago tayo magbago. Usually, ganoon naman ang tao eh. Kailan man nagbabago yung tao? Kapag may nangyari masama. 'Di ba? Kailan nagbabago ang tao? Kapag may nagawang mali. 'Di ba? So, wag mo na hintayin may mali ka na magawa na it's a matter of life and death, kaya ka mag-exercise. Kailangan gawin mo yung exercise. It's because, again, you enjoy it. Masaya ka sa ginagawa mo, masaya ka sa feeling na pagkatapos mo mag-exercise, 'di ba? And you value your life. Yeah.
'di ba? Na ginagawa mo yung exercise hindi lang naman para sa'yo, para makasama mo rin na matagal yung mga mahal mo sa buhay, Yeah. para hindi ka nila alagaan kapag nagkasakit ka, 'di ba? Para hindi ka maging pabigat, 'di ba? So, importante talaga. Sabi na napaka-cliche na lang yung mga lagi natin Totoo. naririnig. Alam na Totoo. alam niyan, ang problema hindi lang talaga hindi ginagawa eh. Totoo. Nakakainis. Actually, dapat nga wala tayong trabaho eh. Kung lahat ng tao, marami nag-e-exercise, Ah. 'di ba? So wala tayong gagawin. Mm. 'Di ba? Siguro iba yung trabaho natin 'yon. Hindi tayo nag-uusap ngayon Yeah. kung lahat ng tao into exercise. Mm. 'Di ba? Pero dito tayo ngayon and our advocacy is to help them, to guide them, 'di ba? To do and to maximize their time and not to waste their energy para at least kahit papaano once na nag-engage sila sa exercise, mamimit nila kung ano yung mga goals nila. Yan siguro yung gusto kong gamitin to justify our advocacy, Master, na mukha kami persistent, nakakarindi sa pandinig. It's because we care also to people who cares about you. Yun. Na parang, sabi mo nga cliche, mag-exercise ka para makasama matagal yung mga mahal mo sa buhay. Tapos biglang, kung ang reaction mo ay, paulit-ulit na sinasabi nyo. Pero kapag never naman tayo nag-exist sa buhay nila, kaya ka nagtatrabaho, gusto mong magkapera para mabigay yung mga magandang bagay. Ayan. Kung mahal mo sa buhay. Oo, totoo, 'di So, ba? binabalik ka rin naman sa ganong reason eh. It's just that binibigyan ka lang ng mga other means to access in what way mo pwedeng ibigay yung appreciation mo sa mga taong nagki-care sa'yo. Totoo, totoo. Diba? So, Yung parang, yeah. Cliche na kung cliche, pero that's the basic. Kaya namin in-encourage yung exercise because basically, we want you to spend your life with your loved ones meaningfully and nang mas Well, makaba, hindi diba? lahat makaka-relate sa sinasabi natin na to Ah. if wala sila doon sa age range na nakakaramdam, 'di ba? Depende rin, Depende yung age rin. yun, Pero kung ang nanonood ngayon is siguro may sakit tapos 40 years, late 40s, O may early mga 50s, diagnosis na, baka isipin nila, sana narinig ko na to that before, 'di ba? Sana nandiyan na kayo dati pa para at least kahit papaano may time pa ako magbago, nagawa ko yung mga pwede kong gawin. 'Di ba? So Totoo. ganun dapat eh. Ako, at 33 years old, Master. 33 ka lang? Ikaw, 31 eh. 24 ever pala kayo. Diba? Pero, I mean, Master, kahit ako at 30s, nasasabi ko na yun eh. Yung sa ACL injury ko, nasabi ko yan. Na parang sana inagaan ko na yung plan ko mag-lose ng weight nung time na yun. Pero dahil umuo sa isang bagay na tingin ko pwede namang owan in the other time. Ayun, nangyari. So, kahit nasabi natin may edad ka or mas bata ka pa, I think it's always a good time to remind yourself na huwag ko na hayaan mangyari to. Totoo, yan. 'Di ba? So, kung dati sinasabi lang sa mga matatanda lang yung nagsisisi, na matagal na. Hindi. Kahit sa 30s, 20s, I think marami rin magsasabi na sana pala ginawa ko na ng Sana nagbago na ako ng lifestyle, 'di ba? Diba? Sana- Mas mura pa. Hindi pa ako gumastos na marami, Totoo. 'di ba? Sayang yung mga perang ginastos sa mga bisyo ko before. Sayang yung mga pera na ginastos ko sa mga unnecessary things, sa mga pinanlibre ko, sa mga pinang-happy ko. Na nagkasakit ako lang din naman mag-isa, wala naman akong tropa. 'Di ba? Kaya Although dapat sarili mo lang Totoo, din, diba? sarili mo lang din muna isipin mo, 'di ba? Although that's life, no? Na parang matutunan from our past mistakes. Ang mahirap kasi yung nakaharap na sa yung problema, ayaw mo i-confront. Oo. So, ayun yung sinasabi sa mga estudyante ko na, huwag kayong mag-ayaan ng gimmick. Subukan yung, tara, exercise tayo. Tara, takbo tayo sa ganito. Tara, bro, workout tayo. Yun ang baguhin nating culture. Yeah. Di ba? Bakit hindi nyo i-try? Para at least kahit papaano, pakiramdaman nyo, anong pakiramdam ng bagong gising na may hangover, Versus bagong negative. gising na nakapag-workout. Ah. Di ba? And try to compare the difference ng dalawang feeling na yon and ano yung mas magugustuhan ninyo. Di ba? So, yun yung mga simple, di ba? Paulit-ulit, pero sana makarating dun sa mga audience na makikinabang. Yeah. Di ba? But that same gradual change pwedeng kung weekly gumigimik kayo. salit-salitan. Salit-salitan. Gimmick, exercise, Putulin mo gimmick, muna, exercise. di ba? Ganun Importante muna, di ba? na pagbibigyan niyo yung Yung sarili nyo rin, Yan. para ma-enjoy. For my last question, Master, if you will redesign someone's mindset in fitness, paano mo ito gagawin? Depende sa mindset. Bigyan mo ako sample ng mindset ng tao. Like for example, tatakot siyang mag-exercise, it's because nakataba na naman daw pag tinigil. Oo nga pala.
Kahapon lang, sorry may nag-approach sa akin na bata. Sir, pwede ka ba makausap? Kasi medyo personal eh. Sige, na tayo sa labas. Sir, pag tinitignan ko yung sarili ko, nandidiri ako. Nagulat ako. Lalaki siya na pag tinitignan ko yung tiyan ko, nagkakaroon ako ng stretch marks. Parang, ayoko na, sir, ayoko na. Parang, hate na hate niya yung sarili niya. Sabi ko, ikaw lang naman nakakita eh. Yun nga, sir eh. The more na nakikita ko siya, the more ako nandidiri. So, anong kailangan kong gawin? Diba? So, may mga tao na kailangan talaga ng guidance. Hindi na lang kaya mag-isa. Okay? So, they need to seek professional advice. Huwag kang mahiya. Okay? Hindi pwedeng, may mga problema talaga na hindi lang tayo sarili natin na nakakasolve. Kailangan talaga natin ng tao, special na tao na makakatulong sa atin in a way na mas mapapadali at mas effective at mas mabilis yung cure. 'Di ba? So pagdating sa mindset, syempre kailangan simulan mo muna isipin yung sa sarili muna. 'Di ba? So you need to take small steps in order for you to change yung lifestyle na gusto mong marating, 'di ba? So kailangan talaga isipin mo saan ka nagkulang. You need to reflect Yeah. 'Di ba? Hindi naman pwedeng nagawa mo to nang walang dahilan. Ano yung mga dahilan at ano yung mga pwede mong gawin dapat nung nandun ka. And then, from there, pwede kang mag-start ulit. Wala naman perfect time to change eh. Yeah. 'Di ba? So, anytime pwede kang mag-change, depende sa level of change na gagawin mo sa sarili mo. And dapat hindi siya drastic. Okay? So, kaya kung yung mga mindset na, isa yan sa mga ayaw mga tumigil, na ibig sabihin, ayaw bitawan yung bad habit. Yeah. Kasi, nasa isip nila, identity to eh. Ito na ako identity ko to eh. 'Di ba? Kaya ayaw kong magbago. Okay? So, from someone who don't want to exercise because they were able to accept kung sino sila, ayun yung mga mahirap bigyan ng intervention. 'Di ba? Kaya, kailangan talaga is, you'll try to evaluate yung lifestyle ng tao, kung ano yung mga pwede sa kanya, kung ano yung mga madali na way para magbago siya. 'Di ba? So, I think, professional advice talaga ang kailangan sa mga taong ganun. Mauna talaga mag-seek sila ng help or lumapit sila sa mga taong pinagkakatiwalaan nila na papakinggan sila. Pero kailangan dumating yung time na may discernment, may reflection na kailangan nila mag-change. Kasi mahirap talagang baguhin yung tao na ayaw magbago. Diba? Totoo. Oo. Nako, ang hirap nun na parang nilatag mo na lahat. Nilatag pero mo na lahat. Yung, hindi pala importante sa kanya yung pagbabago. Oo, So, kasi nga, mahirap as a talaga. behavior change specialist, kailangan, ililid mo lang siya eh. Dapat sa kanya muna manggagaling yung willingness to change eh. Until such a time na matututunan ng to find ways para magbago at maging accountable dun sa mga actions niya. Accountability ang pinakakailangan. Yeah. Yung self-accountability na as much as kailangan mo ng ibang tao to guide you or to at least give you a little push, dapat matuto ka rin magkaroon ng self-accountability. No? Actually, yun yung isa sa mga nakikita kong Support system. Yeah. Kailangan mo support na matinding support system. Di ba? That will still hold you accountable and Oo, responsible, oo. diba? So, dapat marunong din tayo maging accountable sa sarili natin regardless kung may support system tayo or wala. Kasi madaling magkaroon ng support system kapag marunong ka na maging accountable Totoo. sa sarili mo. So, yun. Thank you, Master. Oy, Ang maraming dami natutunan dito salamat. sa Thank you. episode na to. But before we wrap up the episode, Master, baka may few words ka sa mga listeners natin. For example, where they can follow you, ano yung mga works na actually gusto mo ring ma-share din sa kanila na maybe di mo nabanggit, maybe your research. Oo nga pala, may mga research kami na sana pakibasa. Hindi, di naman. Pakisite, hindi, joke lang. Joke lang. Unethical yon. Okay. Uy, unethical, big word. Teka lang. Natawa ako doon. Pakalat-kalat lang naman ako pag ni-invite ako nila ako, Master Jan, nila Coach Jock. Actually, hindi naman ako kilala. Diba? Wala naman ako masyadong alam. Nataon lang, nakaibigan ko sila, kaya nandito ako ngayon. Sinasabi natin sa isa't isa. Yun ang sabi na, Sino hindi ba kami naman magaling. ako, diba? Para maging kaibigan mo. Hindi kami magaling, malakas ang loob namin. Kaya kung may mga nasabi kami na, you think, naupo sa opinion ninyo, Okay lang. feel free para i-raise up yung mga opinion ninyo na nagkamali kami. Kasi we claim na expert kami, pero syempre, nagkakamali din naman. Okay? Kung may mga bagay na yan, nasabi kami dito sa podcast na to na hindi kayo sang-ayon, okay lang. You raise that up, pag-usapan natin. Kaya nga, keep it legit eh. Kasi we're just basing it sa kung ano yung objective. Oo. Pero hindi talaga lahat ng tao mag-a-agree sa kung ano yung sinasabi natin. Tanggap natin yan. If you want to follow me, enroll in the LSU. Joke lang. Biro lang. Kahit matanda na. Kahit matanda na, may mga master's degree doon. Pwede tayo magkita doon.
Basta, may iwan ko lang sa mga message natin, being fit is a choice. Yeah. And the choice is always yours. And there's no perfect time to change until you are breathing. Okay, di ba? Kahit ano oras pwede Kahit ano mag-change. oras, pwede. Yan. Maraming salamat for having me, Coach Jack. Keep Yeah. it legit. Ako mas thank you, Master. Siyempre, hirap kayo mag-invite ng ng guest kasi syempre kailangan mo umain sa schedule nila. Kaya thank you for for accepting my invitation. Maraming salamat. Sana, hindi ito yung last. Oo, Sana yun may yung sasabihin makakasama ko eh. pa tayo sa mga susunod na podcast para mas masaya. Recurring guest kasi si Master Je, actually both of us are independent educators ng fitness. Ako sa NPTA ako. Tapos si Master Je minsan pwede namang like may Kahit kinukuha sa ba mga external seminars, reviewer? sa mga Seminars na. Physical Education Association, Yeah. mga pakalat-kalat din ako doon. Na-invite ka ba as like for example, a thesis advice, external thesis advisor or external reviewer? Na-invite ako pero kailangan ko pa ng permit uli. Yeah, Yan. so ano talagang kontakin niyo lang siya so that malaman niyo kung ano yung mga due process on if ever na kailangan niyo ng assistance Yan. or expertise ni Master Je. So, saka pwede follow Master sa Instagram, Facebook. Wala akong social media platform Hindi ka lagi gumagamit no? Ikaw lang pina-follow ko eh. Grabe naman yun. Yan. Master na nagpa-follow sa akin. Hindi, no? hindi ako masyadong... Ayan. So, yeah, siguro i-ano ko na lang yung email, maybe. Email na lang para if you want some research collaborations and if you want to talk about something na makakapag-share ako, I'll be very willing to do so. Kahit speakerships. Yan. Okay, sa physical education, fitness, you can invite Master Je through his email. Tapos may mga process lang kailangan para maging smooth yung collaborations and partnerships nyo. Yun lang, follow yung NPTAPH. I'm an independent fitness educator from NPTAPH and I'm also NASAM certified. Ganun din si Master. In case na gusto niyo magpa-certify, just let us know or i-PM niyo yung page. You'll get your day promo codes para may discounts yung pagkuha niyo ng mga NASAM courses. So yun lang, Master. Thank you ulit. Hindi Thank tayo you and mag-inas, shoutout ha? pala kay Master Jock at kay Master Denden. Yan. Hindi natin nasiraan, sayang. Ay, oo. Kulang yung time para siraan si... Ibang Sa episode mga yung susunod kay na Denden. episode dedicated to the bagong chairman ng Department of Sports Science ng PU Polytechnic University of the Philippines. Yeah, siya na. So isang episode sa kanya nasisiraan lang. Yan, maganda yan. Gusto ko yan. Busy Denden. Sige, guys, keep it legit. And kung may natutunan kayo, tag nyo kami sa mga stories niyo. And na-appreciate namin yung support niyo. And hopefully, ma-refer nyo yung episode sa ibang tao. Yun lang, guys. And I'll see you on the next episode. Thank you.